Sige bro, Ano? pwede ka Sige. magtanong ngayon bro, kahit ilang tanong gusto mo. Mayroong mga handang sumagot sa'yo. Sige, sige. Anong reliyon ka bro? Anong reliyon? House of God. Ha? House of God. House of God. House of God. Ano yung House of God? Ano yung Hmm. House of God? Saan tinatag yun? Mas Biblia na. Hindi, saan tinatag yung House of God na sinasabi mo? Yung kinaniban mo, saan tinatag yan? Sa panahon sa mga apostoles. Ah, matagal na pala to. So, ibig sabihin, first century andito na ito. Hmm. Tagna Hmm. naman na sa Genesis. Sino yung pastor nyo nung ano bro? Nung taong 300 bro? Head pastor nyo bro? Sino? Sige. Si Kristo ang nagdubala na. Hindi. Third 300. Si Kristo kasi 33 AD umakyat na sa langit. At yung iglesia, iniwan niya kay Apostol Pedro. Sabi niya, Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Simula no, si Simon na yung nangalaga sa iglesia. Jando, Yes. Yes, ba't ang lakas ng echo mo? Ha? Ang lakas ng echo mo. Ba't makasulad yung maklagi ko dito? Ha? Hindi maklagi ko. Ah, okay. Sige. Tuloy. Sabi ko, jam mo. Ah, jam mo. Kala ko jumong. Oh, bro, sa amin kasi bro, sa amin turo bro, ano pangalan nito? Bro, Daniel. Ano nung tunay pangalan mo, bro? Daniel na siya, Daniel. Daniel Wahing. Waheng. Bro, Daniel, ganito yan, oh. Noong 33 AD kasi, bro, bago si Kristo umakyat sa langit, sinabi niya kay Pedro, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi ni Simon, yes, Lord. O, pakanin mo mga tupa ko. Alagaan mong iglesia ko, kaya ikaw na bahala sa iglesia ko. Umakyat si Kristo, iniwan niyang iglesia sa pangangalaga ni Apostol Pedro. Kaya definitely sa taong 300, hindi si Kristo yung mismong personal na nangangalaga sa iglesia, kundi yung mga naging successor ni Apostol Pedro. Yung kung totoo na nasa first century na kayo, sino yung pastor nyo sa 300 AD? Imposible si Kristo yan. Umakyat na si Kristo eh. Dili. Sino bro? Sa mga Kasi meron kaming head pastor nung 300 AD bro. Wait na, tinan ko muna yung aming head pastor ha. Aming head pastor sa list of popes sa year 300 AD I see, wait lang. 300 AD. Ang aming pastor noon ay si Pope Marcellinus from 296 AD to 304. So, meron kaming head pastor noong 300 AD. Kayo, sinong head pastor nyo, bro? Kung talagang ando na kayo sa first century. nagsubay ra mga sa Biblia bro, wala may gailag pastor. Ay! Oh, so wala. So, nasaan yung ano nyo? Nasaan yung ano nyo? Yung main ng church nyo noong 300 AD, bro? Kasi may church kayo eh. House of God. So, nasaan yung church nyo na House of God noong 300 AD, bro? Saan siya naka-locate? Damang gina. Ang sugagingon da sa Biblia sa langit na gikan. Hindi. Si Kristo nagtayo ng iglesia sa lupa. Wala naman siyang tinayo na iglesia nagmula sa langit binaba sa lupa. Basta ka sa Genesis bro. Ha? Basta ka Genesis Kapitulo 28. Ay hindi. Versikulo. Bro, Genesis, hindi naman si Kristo nagtayo ng Genesis. House of God ang gingon na House of God. Hindi. Hindi yan ang tanong ko. Tanong ko ba? Si Kristo nagtatag ng iglesia sa lupa. Sabi ni Kristo, at sinabi ko sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Nung si Kristo nagtayo ng iglesia, siya ay nasa lupa noon. Wala siya sa langit noon. Ang iglesia hindi nagmula sa langit binaba. Ang iglesia nasa lupa, doon siya tinayo.
Kanang iglesia giingon ra sa Mateo kapitulo 16. Dili man alitira nga building o simbahan. Wala namang sinabi na building ah. Wala akong sinasabi na building, bro. Ang sabi ko, ang iglesia. When you say iglesia, mga mananampalataya. Mm. Oh, Kanang nga usgad giingon diya. Mao na iyang iglesia usgad. hindi yan ang tanong. Oh, sige. So, yung iglesia ni Cristo, yung house of God, kailan tinatag to? Dili iglesia ni Manalo. Ako ko yung iglesia ni Manalo. Yung iglesia tatag ni Cristo ba, kailan tinatag to? Bakit nadama yung iglesia ni Manalo? Wala pa na sa panahon pa ni Moises. Papasok daw si Brother Wendell. Papasok si Brother Wendell. So, bigyan ko muna ng link si Brother Wendell. Binigyan ko na sa sa Babyface. Binigyan mo si Babyface? Ewan ko kung nakita niya yung sa Babyface. Bro, John Ray, asa link di ko ma-open. Sige. Ako nagbigay, Ikaw na magbigay, bro. ako nagbigay kasi baka nadamay yung kay Jared. Oh. So, ang ibig sabihin, wala kang maituro na location yun nung 300 AD, bro. Kasi alam ko yung location namin, nasa Roma. Kayo, saan yung location nyo nung 300 AD, bro? Dito man ang sugod sa Jerusalem. O sige. From Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas? Nagbase ra man yung sa Biblia, bro. Wala kami nakita. Hindi. Yung iglesia kasi na sinasabi mo, dumaan yan ng maraming taon. Dumaan yan sa persecution, dumaan yan sa misyon. Imposible namang wala kayong record sa history. Bro, naka-loudspeaker ka, bro. Ang sakit sa tenga eh. Naka-loudspeaker ka? Oh, naka-loudspeaker. Ay, sakit sa tenga. Ano? May sakit sa tenga. Wag ka na lang mag-loudspeaker. Total, naka-record naman to. Ina, mag-speaker ng cellphone yun. Hina speaker cellphone. Yun pala. So, sige, ito na lang. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino ang head pastor nyo sa 300 AD. Hindi mo rin alam kung saan ang location nyo. Hindi mo rin alam kung paano nakarating from Jerusalem to Pilipinas. Ito bro. Ito ha. Nung panahong ginawang isang libro, ang Biblia bro, anong ginawa nyo? Anong na-contribute nyo nung panahong yun? Nung ginawa bilang isang libro ang Biblia, from Genesis to Revelation, nung ginawa siya, anong na-contribute ng iglesia nyo? Kung talagang nandyan na kayo? Usa na po ng compile ng sa bagong tugon kaning kuha na sugad. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko is, ano na-contribute nyo? Anong ginawa nyo? Kayo ba naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verse? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang pumili ng 27 books? Kayo ba ang... Ano ginawa nyo ang panahong yun? Nag-compile yun na sa Biblia ang mga kuhan, mga disipulo sa mga apostoles. Disipulo. Okay, so saan mo naman nabasa, saan yung ebidensya mo bro na ang mga disipulo ng mga apostolong nag-compile ng Old and New Testament? Yan ako gisindra. Sige, may sinendo siya sa akin. So, tingnan yung sinenya. Awasan na. Uy! Ano to? Anong libro to? Historic, biblical, Bible, comedy, translation. Sinong author nito bro? Sa kuha sa mula sa story ba? Sorry, sa makagi. Sinong author Isa nito? nagsulat. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko is ano ang nai-contribute nyo? Kasi kung kayo ang tunay na iglesia, kayo ang dapat mag-produce ng Bible.
Sabi mo, ang nag-compile yung mga disipulo ng mga apostol. Yon, sabi mo, yun ang nag-compile. Ngayon, kung kayo kasamahan nila, dapat alam mo kung ano yung kinumpile ninyo. Kasi ako, alam ko kasi nung naglagay ng chapter sa amin eh. Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Alam ko naman sino naglagay ng verses, si Cardinal Sanctes Paginos. Oh, alam ko naman kung sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament. Alam ko naman kung kailan talaga siya nabuo bilang isang Biblia libro, 405 AD. Kailan siya tinranslate into Latin, 405 AD. Alam ko yung namin mga information kasi kami yung nag-compile. Pero tinututulan mo kasi, ibig sabihin, kayo ang nag-compile, kaya kayo ang true church. Pwede ba ipaliwanag paano nyo kinumpile ang Bible? Nadiri sa kuan. Kinang gisino sa Wala dito bro. Tinitingnan ko naman eh. Tingnan ko naman dito, wala eh. Kaya ipakita ko pa sa lahat ng tao eh. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo lahat ha. Yung sinin niya sa akin ha, tingnan nyo ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Chronology of Bible Translation. Chronology of Bible Translation. About 600 to 900, the Masoretic text in Hebrew is developed by the Masoretes, a school of Jewish textual. 600 pa to bro. Eh, yung amin, 405 na compile na. Problematic tong referensya mo. Duda ko, kayo lang gumawa nito eh. The Masoretic text used in the Jewish Bible has been an important reference in preparing translations into the other languages. 1382. Oh, asan yung 405 AD nito? Bro, mukha yatang hindi reliable source tong sinin mo sa akin ah. Budol ang datingan, budol. Budol to bro, budol. Bigyan mo ako ng ng reliable source. Budol tong binigay mo eh. di mo ginabudol. Eh, wala naman sinasabi to. Sige, paano siya nabuo ng 405 AD? Nandito. Kasi, ang nakalagay dito kasi, Chronology of Bible Translation. Hindi, yung Bible ang gusto ko, hindi yung Bible Translation. Oh, may tumatawag. Ano ba ito tumatawag na ito? Wait lang ha. Teka. Bro, bigyan mo ko ng ano bro, yung talagang ano. Bigyan mo ko bro, bigyan mo ko. Lang ha, ano darating ang Panginoon daw. Pero daw nito na darating daw ang Panginoon no. At kung paano ang araw ni Noe, kaya narito ako ay tayo sa pintuan. Mukhang Eastern Lightning yata to. Eastern Lightning. Bro! Wala ka nang ibang ano dyan bro? Wala ka nang ibang tanong dyan bro? Kasi yung mga tanong mo kasi unreliable eh. Bro Daniel. Sige. Magtanong ka na lang bro, kahit ano itanong mo bro. Wag na muna lang kaming kontrahin kung wala kang sagot pag ikaw yung tinanong namin. Baka may gusto kang itanong dyan. Asa mabasa sa Biblia si Maria gitawag ang inahan sa Dios. Saan daw sa Biblia mababasa na si Santa Maria ay ina ng Diyos? Magandang tanong yan. Ito ay nasa ano bro? Nasa Lucas 1:42 to 43 bro. Sabi ganito. Kung yung tanong mo Ito. 41 tayo magsimula basa. Sabi ganito. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin na dinadala mo sa iyong sinapupunan.
sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ito bro, Lucas 1:43. Sinsa may namulong niya. Si Elizabeth bro, sinabi niya, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Nabay gitudlo diya nga inan sa Dios. Kaya nga, ina ng kanyang Panginoon. Yung Panginoon, Diyos naman yun eh. Specific nga ko ba? Gitawag nga inan sa Eh, Dios. maliban na lang kung kaya patunayan sa akin ang Panginoon ay hindi Diyos. Dili. Ano bro, kayang patunayan sa akin bro na ang Panginoon ay hindi Diyos? Diyos man ang gingon diya ang Ginoo. Ako Hindi, mo, hindi, pasabot hindi, ba? hindi. Basta. Di, ang tanong ko ba, kaya bang patunayan sa akin na ang Panginoon ay hindi Diyos? Kasi nakalagay ito kasi Panginoon. Kaya kung unawain mo, kung talaga nag-aaral ka ng Biblia, yung Panginoon at Diyos, iisa lang yun eh. Kaya kung tutol ka rito, eh, meron ka bang patunay na ang Panginoon ay hindi Diyos? Sa pagkatawhanon ni Kristo. Hindi, kasi synonym, bro. Ito kasi bro, synonym ito, ano? Ina ng aking Panginoon o ina ng aking Diyos, the same lang yon. Kasi yung Panginoon at Diyos, the same lang yon. Kaya yung ina ng aking Panginoon, ina ng aking Diyos, pareho lang yon. Pero kung tutol ka dito na itong Panginoon to ay Diyos, eh, kayo ang patunayan na ang Panginoon ay hindi Diyos. Dili. Sakto man na siya pero wala nagtudlo nga si Maria inan sa Dios. Eh, sino tong ina ng kanyang Panginoon? Sino tong ina ng kanyang Diyos dito? Ato ta sa panahon ni Gabriel. Hindi. Ito bro. Sabi, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Itong sinong Panginoon ito bro? Si Kristo na. Si Kristo ba para sa iyo Diyos o hindi Diyos? Diyos. Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, ibig sabihin si Kristo na Diyos may ina. Tama? Ha? Sabi dito, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon o ina ng kanyang Diyos. Kung si Kristo ang Diyos dito, eh, sabi, may ina ang kanyang Panginoon. O may ina ang kanyang Diyos. Sa ako man bro, sa akong baroganan gyud para makasabot ka. Wala mong gusto pa ka nagyanak siya ni Maria. Hindi yan ang tanong bro. Ang tanong bro, itong Panginoon dito, sang-ayon ka, si Kristo ito. Tapos Yan, si Kristo para lang sa iyo, si Kristong Panginoon ay Diyos. Sang-ayon ka ba, ayon sa verse na ito, ang Panginoon may ina? Yes or no? Na sa pagkatawhanon na siya. Oh, so yung Panginoon na may ina, Diyos ba yun o hindi? Diyos. O yun. So tanggap mo din dito sa talatang ito na yung Diyos pala may ina. Wala. Eh, ano to? Pinagloloko mo yata ako eh. Baka na dira pero sa Lucas. So Lucas 1:43, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ayon sa talata, ang Panginoon may ina o walang ina? Oh, dili. Ato tapan sa gisulti ni Maria. Hindi. Eto tayo bro eh. Tanong mo kasi saan mababasa na si Maria, ina ng Panginoon. Elizabeth man ko namulong. Elizabeth mo namulong niya bro. Oh, Dili mo si Maria. nang ito'y sabihin niya, puspos ba siya ng Espiritu Santo? Yes or no? Isa si Elizabeth, nang sabihin niya ito, siya ba ay puspos ng Espiritu Santo o hindi? Puspos eh. Oh, dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, totoong sinasabi niya o kasinungalingan? Tinod ba na? O, totoo. Nang sinabi niya, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Totoo ba yun o hindi? Tinod. O, totoo. So, sino ang ina ng kanyang Panginoon? Sino ang ina ng kanyang Panginoon? Si Kristo sa pagkatawhanon na bro. Sino ang ina ng kanyang Panginoon? Si Maria. Ayun. Nung ipinanganak Bro, ni... maganda. Sabi niya, ayaw niya tanggapin kasi si Elizabeth daw ang nagsabi nito, hindi daw si Maria. Yun ang argument niya. Na hindi yan ang ibig sabihin kasi ang nagsabi niya si Elizabeth daw, hindi si Maria. Tama ba ako sa unawa sa yung objection? Oo. Dili si Maria namulong niya si Elizabeth. Si Elizabeth ang namulong, so hindi si Maria. Sige, basahin nga natin ang sinabi ng iniinang Birhen Maria Brillando sa 38. Lucas 1:38.
May Eto. tatanong ako sa kanya. Si Maria ang nagsabi niya ni. Eto, sumagot si Maria, ako'y Sino nagsabi? Sino nagsabi dyan, bro? Si Maria. Si Maria. Sige. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Tanong ko sa iyo, kapatid, si Maria nagsabi dito, itong sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Yung Panginoon dyan, Diyos yan, hindi Diyos. Kung ulipot si Maria, yung sa niya pagtudlo inanswer Diyos, mo na kung pasabot. Dili, ang tanong bro, ang tanong dito, sinabi ni Inang Bering Maria ito. Dito sa tatay ito, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Yung Panginoon na sinasabi niya dyan, deperado sa Diyos o hindi Diyos? Diyos na siya. Ang Panginoon dyan, si Inang Bering Maria na nagsabi dyan na ang Panginoon ay Diyos. Para sa iyo, ang Panginoon ay Diyos. Ibalik mo sa 43 bro dyan do. Balitas 43, sabi sa 43, ganito. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung Panginoon ang pinapakilala. Yung Panginoon sa 43, Diyos o hindi Diyos? Diyos na siya. Yun. So ngayon, yung pagkasabi dyan na ina ng aking Panginoon, ina ng aking Diyos o hindi Diyos? Sa katawanan mga na bro, walay pasabot nga. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong kung pagkatawanon kasi isip mo lang yan na pagkatawanon. Walang sinabi niyan pagkatawanon. Malinaw ang tanong. Walang sinabi. Ikaw na ang nagsabi na yung Panginoon Diyos yan. So tanong ko sa iyo, yung pagkasabing ina ng aking Panginoon o ina ng aking Diyos, Diyos yan o hindi Diyos? Wala po na ingon si Maria nga akong nga Diyos. Ikaw na nagsabi kaganina bro, yung Panginoon na sinasabi ni bro, Inang Bering Maria. bro, be ako'y honest. alipin ng Panginoon. Sabi ni Inang Bering Maria, yun sabi niya sa Tatay Otso, ako'y alipin ng Panginoon. Tinanong kita, yang Panginoon dyan, na sinabi ni Inang Bering Maria na siya ay alipin ng Panginoon. Yung Panginoon na sinasabi dyan, Diyos o hindi Diyos? Sabi mo Diyos. Tapos tinanong kita dito, ina ng aking Panginoon, yung Panginoon dyan na sinasabi, kasi isang Panginoon lang naman ang sinasabi dyan bro, hindi naman ibang Panginoon eh. Because there is only one Panginoon. Di ba isa-isa lang ang Panginoon eh. There is only one Lord. 4:5 ng Ephesians. Ang tanong ko sa iyo, yang isang Panginoon, yung ina ng Panginoon, yang Panginoon dyan, Diyos o hindi Diyos? Another question. Diyos na siya. Diyos. So, yung ina ng Panginoon pala is ina ng Diyos. Tama. Mali ang inyong pagsabot. Ay, hindi. Wag mong pagmamali. Kasi Wait ikaw lang, ang wait lang. sumagot. Wait lang ha. Ikaw ang sumagot Ikaw nun, yung sumasagot bro eh. Balikan natin ha. Itong Panginoon dito, Diyos ba ito o hindi? Diyos na ginagay. Diyos. Sabi dito, ang Panginoon may ina. Tama? Mali? Si Kristo na inahan sa Na nga. Tama ba na ang Panginoon ayon sa talata may ina? Yes or no? Yes. Kung ang Panginoon ay Diyos, tanggap mo ba na ang Diyos may ina? Hindi. Ay, ano ba naman to? Ano ba naman to? Ikaw ang nagsabi, ang Panginoon may ina, oh. Ano pa naman yung unawa mo, bro? Ikaw na ang sumasagot eh. Teksto, bro. Ay, be honest, bro. Huwag kang sinungaling dito, bro. Actually, kapatid, tinututulan mo ang iyong sagot. Sagot mo, tinututulan mo. Ano ka ba? Hindi. Sa pagkatawanan lagi ni Kristo doon na siya. Sige. Saan mo nabasa, Sige. kapatid, saan mo nabasa na ang pagkaina niya ay pagkatao lang? Saan mo nabasa yan? Bigyan mo kami ng talata na sa kanyang pagkatao lang. Saan Sige. mo nabasa? Sige. Bro, Bro, babasa nga si Maria. sige bro, ito bro. Sabi mo kasi tawhanon. So, itong Panginoon dito, ito ay tawhanon lang. So, hindi Diyos ang Panginoon kasi tawhanon lang. Diyos na siya sa pagkatawanan. Sagot ako niya. Usa, makamura atas abante, makamura magagikuan. Bro, Nalang pangutaan na bro ba? hindi. Nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Santa Maria, nandoon ba ang pagka-Diyos o wala? Isimba gaya siya. O nandoon sa tiyan. Nung ipinanganak ni Santa Maria si Jesus, siya ba ay tao lang o nandoon ang pagka-Diyos niya? Hindi, nandoon ba sa nung pinanganak ni Santa Maria si Kristo, tao lang ba pinanganak niya o kasama ang pagka-Diyos doon sa loob?
Sino ana? Ana. Nandoon ba ang pagka-Diyos sa loob ng Ana gani. Oh, nandoon, nana. nandoon. So ang ipinanganak ni Maria, tao at Diyos, tama o hindi? Tao at Diyos. O yun, dahil tao at Diyos pinanganak niya, ano ang tawag mo sa tao na nagsilang ng Diyos? Ha? Ito bro? Ano ang tawag mo sa tao na nagsilang ng Diyos? Tao nagsilang ng Diyos? Oh, Dapat mabasa. Ano ba? bro, ikaw ba, ang daming nanonood sa'yo, nagsisinungaling ka, naka-live tayo ngayon. Huwag kang magsinungaling, naka-live tayo ngayon. Wala akong Hindi porket wala kang muka, magsisinungaling ka na lang. Ikaw ang nagsabi ng pinanganak ni Santa Maria si Kristo nandoon ang pagka-Diyos, tama? Oh, nang pinanganak niya si Kristo, Diyos at tao o tao lang ang pinanganak niya? Diyos. Diyos. Nung pinanganak niya ang Diyos na si Kristo, anong tawag sa kanya? Ha? Ito bro? Nung pinanganak niya ang Diyos na si Kristo, anong tawag sa kanya? Ginoo. Ang tawag kay Maria, Panginoon? Saan mo nabasa na si Santa Maria ay Panginoon? Dili si Kristo. Ang tanong ko sa iyo ganito. Alam mo bro, yung mga viewers, napipi ko na sa mga viewers bro kasi hindi ka matino kausap. Wag mong hintay mawalan ako ng gana sa'yo. Pag ako nawalan ng gana sa'yo, hindi kita papansinin na. Kaya, dahil ito Saan niya nakita? Oy, kapatid, saan mo nabasa na yung Panginoon hindi Diyos? Inaamin niya bro John rin na ang Panginoon ay Diyos. Inaamin niya na yung pinanganak ni Santa Maria si Kristo, Diyos at tao. So ngayon, dahil aminado siyang Diyos si Kristo na ipanganak ni Maria, ano ang tawag mo kay Maria na nanganak ng Diyos? Correct. Bro Daniel, sagot naman, ano ang tawag mo kay Maria na nanganak ng Diyos? Tao si Maria. Ano ang tawag mo sa kanya, ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Dili mo sa inan sa Diyos kay Hindi, ikaw ang nagsabi nung ipanganak si Kristo, Diyos at tao. Ikaw ang nagsabi nun. Nang ipinanganak siya ni Santa Maria, Diyos siya at tao. Kung Diyos si Kristo nang ipanganak ni Santa Maria, ano ang tawag mo sa kanya? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? no, may mabasa bro ang inan sa Diyos. Hindi ko tinatanong kung may nabasa o wala. Bro, Wala. hindi ko tinatanong kung may nabasa o wala. Ang tanong ko, gumamit ka naman ng common sense. Wala ka bang common sense? May common sense ka bro o wala? Naman. Oh, meron ka palang common sense eh. Ating gamitin yung common sense muna yan kung meron ka. Okay? Diyan, baka puro common, walang sense. Oh, yun na nga. Ating gamitin yung common sense mo kung talagang may common sense ka. Ikaw ang nagsabi ng pinanganak ni Santa Maria si Kristo, Diyos siya at tao. Tama? Oh. Dahil pinanganak ni Santa Maria si Kristo na Diyos, ang tanong, ano ang tawag kay Maria na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Wala, di lang matubagan ba? Pero ano, diba? Wala. Ganito, Bro, ako naman nagtanong sa kanya ba dyan to? useless Brother John Ray kasi alam niya ang sagot. Ayaw niya lang sagutin kasi Umiiwas lang. para ipakita na hindi daw siya naiipit, pero damo nang umiiwas siya, ipit siya doon. Kaya nga umiiwas eh. Ang aral nila ba ni John do, nakapako sa napako sa parang napako sa pako ba? Yan na nga, ang problema sa kanya, gusto niyang iparamdam na hindi siya naiipit, pero ipit na ipit siya. Kasi the more na umiiwas, naiipit nga. Paano ka ba iiwas kung hindi ka Siya naiipit? lang ang sumasagot ano yung Panginoon, sabi niya Diyos. Tapos pag sinabi, ano ba ibig sabihin ng ina ng Panginoon? Ina ng Diyos? Hindi daw. Paano nga, ikaw lang nasabi niya yung Panginoon Diyos eh. Pinin na akong pangutan. Bro, Siya ang kumukunta sa sarili niyang sagot eh. ako bro, Anong kulto ka bro?
Ha? Di mo ko kulto, bro. Ay, kaulto, bitaw na. Alam mo, bro, ganito yan, bro. Kami sa programang ito, bro, kasi ikaw yung unang nag-chat sa akin, eh. Kami sa programang ito, kaya napakaraming nanonood sa amin kasi honest kami pagdating sa pananampalataya at pagtuturo. Correct. Kaya kapag hindi ka honest dyan, mas mabuti pang patayin ko na lang itong call dahil para kami naging kapag kausap nito sa sa dulong-dulungan. Naalam ko, basa ko nga Biblia teksto, umatan ako. Sige, Sige. anong talata yon? Kung ginaan pa si Maria sa Dios, mao ning ingon Maria. Diri sa Lucas kapitulo 45 hangtod sa 40. Ano yan? Kapitulo? Kapitulo? Lucas kapitulo Yung 1 bersikulo Magnificat na babasahin niya yung brother, yung Magnificat. Ano yun? Lucas 1? 45, Lucas 1 48. kapitulo. 45, 48. Oh, Sige. 47 dai. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Tapos, ang tanong mo rito, Kung inaan pa si Maria sa Dios, nganong gituag man niya ug manuluas ang Dios. Oh, bro, sa talata, sino yung tagapagligtas niya? Diyos, hindi. sino Yung tagapagligtas niya, sino Diyos, hindi ayon sa talata na ginagamit mo. Oh, Dios. Yung Diyos. Itong Diyos na tagapagligtas niya, ito ba yung pinanganak niya o hindi? Mo nang gipanganak niya. Dahil yan ang pinanganak niya, ano siya? Ina siya ng Diyos o hindi? Sunog. Dili akong buot pasabot sa bro. Ay! Sunog ka na naman eh. Sunog ka na naman eh. Ulitin natin ha. Tinanggap mo na ang kanyang tagapagligtas dito ay ang Diyos niya. Tama. Itong Diyos na ba niya, tagapagligtas niya, ito ba yung pinanganak niya? Sabi mo, oo. Ngayon, dahil itong Diyos na tagapagligtas niya, ang siyang pinanganak niya, ano siya? Ina ba siya ng Diyos niya na tagapagligtas niya? O hindi? Wala di mo kasabutan. Ay, hindi. Sagutin mo. Naipit ka eh. Sagutin mo, bro. The more na umiiwas ka, bro, the more nakikita, naipit ka. Kaya mas mabuti pang sumagot ka na lang ng diretsyo para hindi ako maano sa iyo at hindi ko patayin yung call. Nakatawa siya, Virgando, kasi Yes. gumagamit siya ng talata na hindi niya inuunawa. Napakalinaw dun sa binabasa niya eh. Puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. Sino ba yung tagapagligtas niya? Di ba yun yung Diyos na sinasabi niya na ipinanganak niya? Ikaw na nga nagsabi. Pinanganak niya eh. Yung pinanganak niya, Diyos na tagapagligtas. Kaya siya, ina ng Diyos na tagapagligtas. Ano ka ba? Ano to? Wala nga common sense, bro, Junre. May common, walang kasinsense. Ito. Isa ba namulon dara ba? Sige. Ulit tayo. Kahit sino pa ang nagsabi dyan, isa lang ang punto. Ang kanyang ipinanganak ay Diyos na tagapagligtas. Yes. Kaya siya ay ina ng Diyos na tagapagligtas. Kahit sino pa ang nagsabi, kahit ikaw pa ang magsabi niyan, hindi mo mababago na ang ipinanganak niya, Diyos na tagapagligtas. Kaya si Inang Daring Maria ay ina ng Diyos na tagapagligtas. Period. Ulit. At mas maganda to, bro, Johnny, kasi matutulog siya mamaya, nagulong-gulong isip nito. Ito ha, ulitin natin ha. Ano ang tawag mo sa tao na nanganganak? Ina. Tao. Hindi, anong tawag mo sa tao na nanganganak? Nanay. Nanganak tao. Ano ba naman to? Very cool. Ano naman? Ano ang tawag mo sa tao? Therefore, wag ka sasagot sa akin ng tao. Tao nang ang tanong eh. Tao na nga yung tanong ko eh. Ano ang tawag mo sa nanganak. Ano ang tawag mo sa tao na nanganganak? Anong tawag mo doon? Nagdalang tao. Nanganganak na nga, nagdadala. Iba yung nagdadalang tao, bro. Nagdadalang tao, buntis ang tawag doon. Nanganak na nga eh. Nanganak na nga eh. Ano ba, ito? Yung
yung babae, dalaga pa siya, nabuntis siya. Nanganak siya. Nung nanganak siya, ina ba siya o hindi? Ina. O yun. So, sang-ayon ka na ang tawag sa taong nanganak ay ina. Yes or no? Ina. Tanggap mo ba na ang tawag sa taong nanganak ay ina? Mm. O yun. Dahil ina ang tawag sa taong nanganak, ano ang tawag mo kung ang ipinanganak niya ay Diyos? Pag ito bagla, pag iulat nga ba? Ikaw ba, style mo, alata yung style mo, pag naiipit ka, ipinauulit mo yung tanong. Ayun na sumagot. Oh, pag naiipit ka, yung tanong ipinauulit mo, kunwari hindi narinig. Kana may pangutanan ninyo mga tao pagkatawhanon. Oh, sige. Nung pinanganak ni Santa Maria si Cristo, tao lang ba siya o hindi siya Diyos? Sumul ang basa tao nga Diyos. Oh, edi Diyos nga na siya pinanganak. Andiyan naman pala eh. Oh, Diyos siya pinanganak. Dahil Diyos siya nang ipinanganak ni Maria, si Maria ba ay ina ng Diyos o hindi siya ina ng Diyos? Hindi ina ng Diyos. Kung hindi siya ina ng Diyos, bakit Diyos pinanganak niya? Sa pag-anak ni Birhen si Maria pag-anak ni Kristo. Hindi ko tinatanong kung birhen ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo, nung pinanganak ni Maria si Kristo, sang-ayon ka, Diyos siya, hindi tao lang. Diyos siya, ha? Dahil Diyos siya nung pinanganak, siya ba ay ina ng Diyos o hindi? Sige, Balidyano, simplihan natin, Balidyano. Bro, sang-ayon ka ba? Bro, sang-ayon ka ba na yung ina, yung nanay, mayroon siyang isang anak. No, yung anak niya naging isang professional, naging kapitan. So yung nanay, dahil anak niya yung kapitan, tatawagin niya siya na ina ng kapitan. Tama, mali? Tama. Okay. Ayun, tinanggap mo, ha? Yung nanay, may isang nanay pa, naging nanay siya kasi nanganak siya. Yung anak niya naging inihero, engineer. So, kaya tinawag siya na ina ng engineer. Tama, mali? Tama. Ayun, tama. So, hindi necessary, bro. Hindi necessary na yung nanay kinakailangang kapitan din or engineer. No, hindi necessary na siya kapitan at engineer din para tawagin siyang ina ng engineer. No, regardless na wala siyang pinag-aralan, as long as ang kanyang anak ay naging engineer man o naging kapitan, tatawagin siya na ina ng engineer or ina ng kapitan. Tama? Tama. So, in same manner, kung ang isang nanay, ang kanyang anak ay Diyos, tatawagin siyang ina ng Diyos kahit hindi siya Diyos. Tama? Tama. Tama na. Salamat. Ayun, hindi niya napansin yun, bro. Naipit siya doon. Umamin, ina ng Diyos nga. Okay na yun, Next question. Inamin na niya, hindi na natin palalawin. Next question. Inamin na eh. O sige, next question ulit. Doon na lang ko sa kapangutan ang matubag nyo eh. Hindi bro. Next question, Hindi na kailangan kung magkatoliko pa hindi kasi based na na-observe ko sa iyo is alam mo naman ang tamang sagot eh. Pero ayaw mo lang ipakita sa nanonood ngayon na naiipit ka pero ipit na ipit ka talaga. Kaya no need na. Diyan ka na lang sa relihiyon mo. Magtanong ka na lang. Next question. Magtanong ka na lang. Hindi na kita papabalikin sa Katoliko. Magtanong ka na lang. Kasi mahirap gisingin yung taong tulog-tulugan. Sige. Hindi mo ha? Mahirap gisingin yung taong tulog-tulugan. Lisod po kawon ang taong gatulog-tulog ra. Si Kristo ba inan ba ni Maria sa pagkaunod og dugo? Ha? Si Kristo ba ay? Si Kristo ba? Inahan ni Maria, si Maria, si Kristo, inahan ba ni Maria nga gikan sa pagka-biological mother? Si Kristo, inahan ba ni Maria? Si Kristo ay ina ba ni Maria
sa pagka-biological mother. Medyo ayusin mo nga. Ayun. Biological mother naman niya talaga si Inang Birheng Maria. Bakit mo pa inatanong na siya ay Talagang biological mother niya yun. Kasi, nung si Kristo nasa sinapupunan ni Mama Mary, natural, may puso din yun na nakadugtong kay Mama Mary. Tanong na to. May Sa puso biological, din yun na baka ang nakadugtong. point niya, biological na Diyos, siguro ang tanong niya ba ni Jado kung ina ba sa pagka-Diyos ni Kristo? Hindi nga. Kaya nga tanong ko sa iyo kaganina, bro, na sinangayunan mo nga yung tanong ko na hindi necessary na maging Diyos ang isang nanay para tawagin siya ay ina ng samuan o something. Umuo ka na, hindi na kinakailangan na tawagin siyang ina ng Diyos kung hindi siya Diyos kasi enough na yung kaniyang anak ay mayroong ganong titulo. Titulo ng anak niya is kapitan. Kaya tawagin siya ina ng kapitan kahit hindi siya kapitan. Titulo ng anak niya ay engineer. Kaya tinawag siya ina ng engineer kahit hindi siya engineer. Titulo ng anak niya is Diyos. Kaya tinawag siya na ina ng Diyos kahit hindi siya Diyos. Umuo ka na Ano ba yung biological ang pinagsasasabi mo? But pasabot mo na ko bro kanang gikan sa kumagi gianak gikan sa egg cell sperm cell mo na but Ay, hindi yan. Hindi ganyan. Ano ba naman, kabubuhan na yan. Kasi Hindi ganyan yan, bro. Hindi ganyan na, bro. Masyado. Alam naman natin ang tunay na turo ng Kristiyano. Si Kristo'y pinanganak na walang sexual intercourse na nangyari kay Mary at kay Joseph. Ba't yan napunta sa sperm cell? Sarto pa diyan bro. Dili gikan si Kristen Maria. Galing ti Santa Maria. Hebreo 2:14. Basahin ko ha. Basahin ko ha. ang kanyang laman at dugo galing kay Inang Birheng Maria. Hebreo 2:14. Ito sinasabi. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Atong binisayon para masabtan niya kay luoy po kayo. No? Yung dire busa sangli kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo sa maong pagkaagi siya usab miambit niini. Tanong, saan siya miambit og unod ug dugo? Kay Maria. Oh. Ayan. Tatanong ka pa. Ikaw na mismo sumagot. Ikaw na mismo sumagot. Kay Maria. Kay Maria siya galing. Gamit sa tugot ulan aron mo tay giyan gamit sa cross. Bro, ikaw na ang nagsabi na yung kanyang laman at dugo galing kay Santa Maria, okay na yun. Wag ka nang ano diyan, duling-dulingan kasi yun na inamin mo na Ang kanyang laman at dugo, bro, galing sa Inang Birheng Maria, pero ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagka-Diyos galing sa kanyang ama. Ada na. Isun pangutan na. Yung ibang topic naman, bro, kasi umuo ka na kaganina. Bro, Ibang question. Hindi na kami pulit-ulit kasi ang style mo kasi kunwari. Basahin nga natin yung 6:1, ano Berjando, ano ang sabi ni San Pablo sa 6:1-2. Ano yan? Hebreo 6:1-2, sabi ni San Pablo hanggang 3. Hebreo 6:1-2. 1-2, hanggang 3, huwag tayo paulit-ulit. Ito sabi sa 6:1 hanggang 3, ganito ang sinasabi. At Tagalogin. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muli paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabulungan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gawin natin kung luluobin ng Diyos. Magpatuloy na tayo, bro, huwag tayo paulit-ulit. Ang mahalaga dito, ito paano napapaamin naman natin siya kahit di niya matanggap na umaamin siya. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter,
dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.